Diyan pala kayo. Anong ginagawa ko dito? Sumakita? Sige kayo. Pakita ko sa inyo. So, ito pang ginagawa ko. So, kung nakikita nyo, ito ang part na to green. Pero, ano, ang dami yung mga naka-laylay na brown. Mga ito yung dahon po yan. Naalis ko yung dahon po yan, tsaka yung nato yung baging ng upo. Yung iba, yung sa patola naman. And since natuyo na sila, tinatanggal ko na. Bakit? Kasi po, yung sayote ko, nagbungahan na. And kung hindi ko lilinisin yan, hindi natin mapapansin yung bunga ng sayote. So, actually, yun, sayote na po yan. Wait lang. Yan. Yan, kung nakita niyan, sayote na po yan. And, yan pa po. So, kung hindi ko lilinisin tong balag ko at tatanggalin yung mga tuyong baging at dahon, ang hirap po nilang mapansin. Yan, Hindi nyo makikita na andyan na po pala sila. Matatakpan ng mga baging at dahon. So, lilinisin ko lang po yan. And, later makikita nyo yung mga sayote maglilitawan yan. Quick introduction nga pala sa sayote ko. Sayote ko, tinanim ko mga April na, kalagitnaan siguro. And yung mga binhi ko, usually yung mga bunga ng sayote ko. Tinatabi ko yung magugulang and tinatanim ko ulit sa following na gardening season. Ano pa ba? Usually sa Japan nga pala po, ang sayote is magbubunga or ma-harvest nyo sa month of November. Ako last 2 years, nakapag-harvest ako ng October. Then last year, October, meron din. Pero pangit ang mga sayote ko last year kasi ang daming insekto dito. Pero hindi lang sa akin. Halos pa lahat ng nagsayote yata, ganun din ang lumabas. Ang daming mga kagat-kagat ng sayote. Kagat-kagat ng insekto yung sayote. So, now, actually, nagulat ako kasi masyado pong maaga yung sayote ngayon. September pa lang po, actually, nagbunga na yung, nagbulaklak din, nagbungahan na yung sayote ko. Dapat, kasi ang labas ng bulaklak niya is October, yun yung usually na regular na pitasan ng sayote, November. Pero kung nga last 2 years, napaaga ko ng 1 month, naging October. Ngayon naman, September pa lang po, ayan may mapipitas na akong sayote. Most likely next week, meron na po akong pitasin. And marami-rami rin po sila. So, makakapagbenta na naman po tayo ng sayote ng maaga ngayon. So, ang puno ko ay natira lang po marami ako actually tinanim pero namatay yung iba. So, doon meron ako 1, 2, 3, 4. I think 4 lang ang natira doon na dating 6 or 7. Hindi ko na matandaan. Kasi marami akong pinupunla. So, kuli lang ang dadiretso sa kanila. Yun lang na hinahayaan ko. And dito sa kabilang side naman dito, meron akong 2 dito. Pero ang sayote kasi, once tinanim mo yung isa, hindi lang isa yan na dadiretso. So, once na naging stable yung isang baging niya pataas sa balag, marami pa siyang isusunod na shoots ng baging. Magiging parang gubat yan. Yan, nakita yung mga salabat na yan. Sa 2 puno lang po yan ng
sayote. So sa isang puno, dito, saan ba? Ayan. Yan. Isa po yan. And, saan ba yung isa? Hindi kita. Layo ng turo ko. Basta itong isa, layo turo ng camera eh. Dapat dito. Pero actually yun. So, marami sila magsasalabat na bagging. And again, yan po, wala na po yung upo ko, yung patola ko, patapos na rin. And now, yung mga green sa taas na yan, yan na po yung sayote na natitira. So, nililinis ko lang po yung natuyo na, again, na dahon at baging ng upo, tsaka yung patola. And lilitaw naman po yung mga sayote natin ngayon. So, pakita ko lang sa inyo mga itsura nila. Yan po kung nakita nyo. So, reference. Ayan, halos na kalahati na po ng kamay ko ng isang bunga. Actually, mabilis maglaki ng sayote. Saglit lang yan. Ayun, laki oh. Yan, mga ilang araw pa, mapipitas na po yan. And, ayan. Yan, laki na oh. So, kung hindi nyo talaga siya titingnan maigi, actually, ang hirap makita. Kasi nga, again, natatakpan ng dahon sa sobrang dami ng mga dahon sa mga dating tanim ko. So, yan, nilinisin lang po natin. So okay guys, dumidilim na po. Putulin ko na po muna to dito. Masyado na pong marami din ng lamok. So actually ko, konti lang po ang nalinisan ko. So nakita nyo itong part na to. And ayun po mga naglabasan ng mga sayote oh. And ayun po yung hindi pa nalilinisan. Ito yung pagkakaiba. Before linisan, after malinis. Ito yung kita na ngayon yung mga sayote. So kanina hindi po sila makita. Hindi nyo mapapansin natin unless nahanapin nyo po talaga. Okay. Yung ilaw ko na may sensor. May ilaw na kasi nga dumidilim na po. So again, ayun. Hindi ko na po masyadong pahabain to. Sa mga gustong magtanim po or mag-alaga ng sayote dyan na nandito sa Japan, message nyo lang po ako kung meron kayong mga katanungan. And sasagutin ko po kung ano mga katanungan nyo. Sa abot po ng aking makakaya, share ko sa inyo kung ano mga ginagawa ko, and paano ko nakakapag-save ng binhi, ano ginagawa ko pag na-harvest ko sila. So, yung nga pala,
Sayote kasi, kahit isang puno lang or isang seed lang itanim nyo, kasi nga sabi ko, again, ayun na pag naglaki ang daming baging, di ba? So, once na magbunga po siya, actually, ang dami niya yung magbunga. Basta hayaan nyo lang kumalat siya sa baging. So, merong ilang ways dito para makapag-dispose kayo ng sayote. Share ko sa inyo kung paano ginagawa namin. So, nung una, through text or Facebook, ipopost namin sa Facebook yung pictures ng sayote, yung mga napitas namin. Then, kung sino yung mga may gusto, bibili, magko-comment lang, then dinideliver namin or pick up kung malalapit lang. And dati meron ding pumupunta sa amin dito sa bahay, namamakyaw pagdating ng katapusan ng October tsaka early November, first week of November, First week of November, may napunta dito namamakyaw ng sayote. So, just imagine, mula dun sa umpisa, gandang dun sa dulo ng balag ko, pinipitas nila yan, tapos ibili nila lahat ng bunga. So, ganun ang ginagawa ko dati. Kaya nga lang, minsan kasi namimitas sila nang wala ako. So, sasabihin na lang nila sa akin kung gaano karami na pitas nila. So, ang kapangitan doon, since hindi mo nga alam, sasabihin nila ganun lang napitas nila. Pero pag uwi nyo ng bahay, makikita nyo, wala lahat yung bunga. Tapos, pati yung mga binhi ko, kinukuha nila. So, hindi na po ako umulit sa kanila. Tapos nilang gawin yon. So, now meron ng ibang umu-order sa akin. So, nagpo-post ng orders, pinapakahon ko, pinapadala ko na lang. And actually, mas maganda yung tinutubo ko sa ganun kasi yung bibili ng pakyawan kasi una binabarat nila ako sa pakyawan kasi sabi nila ibebenta pa nila. Kailangan din nilang tumubo. So, hindi naman masama yung ganun. Okay lang. Kaya nga lang, hindi ko lang nga nagustuhan yung ginawa nila na pinutput nila yung bunga ng sayote ko. Pero ganun lang ang binayad. So again, ayan po yung part na nalinis. And ayun po yung hindi pa. So again, dumidilim na po. Ang dami ng lamok. Hindi ko na po pahabain. Sana po nagustuhan nyo simple binahagi ko sa inyo. Again, yung sayote ko, pinakita ko, dapat November pa siya. Pero again, nagbunga po sila ng maaga ngayon. 2 months earlier actually. Yeah, so salamat pa rin. Blessing pa rin po yan. Sayote. So yun, hanggang dito na lang po. At sana po nagustuhan niyo po ang binagi ko sa inyo. Again, kung may katanungan po kayo tungkol sa pagtatanim ng sayote, lalo na kung nandito po kayo sa Japan, tapos puso ko pong i-share kung ano po ang nalalaman ko sa pagtatanim ng sayote para magabayan ko po rin kayo, para magabayan ko po kayo or matulungan kayo kung ano pwede niyong gawin. And suggestion ko saan kayo pwede magbenta pag nag-harvest na po kayo. So again, sana po nagustuhan niyo po ang binagi ko sa inyo. Kung magagawa niyo naman po, paki-like naman po, share sa mga kaibigan nyo, and don't forget to subscribe po. Laking tulong po sa akin yan. So, ingat po tayo lahat palagi.